Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, launa 4 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tubto Biyernes, pagdulong sang mga balita. Hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultero, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon, good afternoon. Welcome mga biyan sa aton nga pagpangalaga diri sa programa Balita Sosyal. Adlaw kita subong sang Miyerkules, nahauna nga adlaw sa ikapito nga bulan sang tuig 2026, July 1, 2026. Mayong hapon sa ating nga mga kauturan, di man nga bahin sa Pilipinas sa konsang kalibutan. Kamusta ka mo? I hope that you are okay. Kabay pa no nga yara ka mo tanan sa maayong kahimtangan. Yari na kita mga bino sa ikapito na nga bulan sang 2026. Grabe no? Diyos ang sanulang lang kita imbukada sang tuig 2026 and here we are. Bulan na sang Hulyo. Hindi man lang batsyagan mga bendugay-dugay no, magakanta na naman kita sa mga Christmas songs. Bangod nga nagahilapit na no ang bulan sang or ang aton nga Burr months. Mga biyan of ninyo kami tubtublauna 55 subong nga hapon. Madamo-damo kita no nga mga balita nga pagapat-paton sa aton nga pagpangalagad sa programa Balita Sosyal. Sa kinaandan mga biyan akong inyo alagad, Marian Grace Ereñata. And speaking mga biyan of news no, lakip sa aton nga pagapat-paton subong nga hapon, hibaluon bala naton mga abeno pila bala ka kaso sang or insidente no sang bullying ang na-report no sa aton nga mga schools division office diri sa Western Visayas. Maduduman ninyo mga abyan ang aton nga Department of Education Region 6 naghiwat ini sila sang press conference kahapon kag isa mga abyan no sa ginpatpat didto ang incidents no of bullying ganihibaluon naton pila bala ang nabalhag nga bullying incidents kag ano ang ginaobra diri no sang aton nga Department of Education every time no nga may ara sila mabaton nga report or incident of bullying. Subong may mga biyano istoryahan taman subong nga hapon ang pagbaton mga biyano sa nga pila naton ka mga sa Pinas ikaw ang ma'am at sir o kon SPIMS program beneficiary sa Department of Migrant Workers o kon DMW diri sa aton sa Western Visayas kag sa Negros Island region ang nagbato no sang financial assistance.
For those first time no nakabati ano bala ini nga SPIMS o kung sa Pinas ikaw ang ma'am at sir, especially sa mga nagapamati subong nga hapon no nga mga OFW naton nga mga licensed professional teacher. Hibaluon naton mga abyan paano ka mo makabenepisyo sa sinino nga programa sang DMW. Istoryahan taman mga abyan ining pag-extend sang aton man nga DMW sa aton nga mga OFW seafarers dila ha. May ara mga abyan nga likhang Marino Business Plan Competition. Extended mga abyan ang pagsumite sang entry gani hibaluon naton ang detalye later on. Kaupod mga abyan ang Supervising Labor and Employment Officer sang DMW6 si Ma'am Jade Love Umapas. For the meantime, magakuha kita na isang pinanaton ka latest nga weather update, kaupod ang aton nga Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Sa atong piyakalinya, si Sir Charlie Depra sang DOST Pag-asa Iloilo. Sir Charlie, maayong hapon. Sir Charlie? Hello, ma'am. Yes, Sir Charlie. Isa nga, sa luwata, mayong hapon, yari pinakauli nga Tropical Cyclone Bulletin number 2, karon nga adlaw, Hulyo 1, 2026. Kalastis ka na sa ngaga, uli na si plata ng sentro sang Tropical Depression, nga si Henry, ginabulabanta base sa tanan niya available data, yara sa 240 kilometro, nakatungdan na bagat na nakatungdan sang Abukay Bataan. May kapasugod nga hangin, magalabot sa 45 km per ora malapit sa sentro, may pagmadlos naman na magalabot sa 55 km per ora. Magahulag naman ini pa nakatungdan sa 25 km per ora. Dito sa aton sa may Western Visayas, partikular na syudad sang Iloilo karon nga adlaw, padayon maka-experience sa nga magaluman nga kalangitan. Expect naton may mga scattered o konlap-lap nga mga pagulan pagpangilat pa nag-uob dala sining southwest monsoon. Makasarangan naman nga hangin, magalin na bagat na nakatungdan, magadala sang makasarangan niya pagbalod sa kadagatan. Antad sa atong temperatura nasa 24 to 30 degrees centigrado. Adlaw nagabot la alas 5:31 kay na sang aga, magatunod alas 6:16 karon sa hapon. Ikaw man ang pinakauli nga lakas ng panahon gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra. Sir Charlie, kahapon no isa pa lang ini ka low pressure area but na-develop na ini sa isa ka bagyo. Ayos mo na-develop na ni intertropical depression pag base man sa iyang hulag sa karon palayo naman ini sa aton nga kalupaan kag possible karon sa gabi o kun ba sa hagahon makagwa naman ini sa par. So wala sang landfall scenario ini siya, Sir Charlie, ang tropical depression Henry. Ayos ma'am, tama na ma'am pagwa na ini sa may par kag asop na wala ni isang landfall scenario. Sir, balikan ko lang, may ara ini siya epekto diri no sa aton sa Western Visayas kiti kahapon dumabaskog ang hangin kag nag-ulan diri sa aton sa Iloilo City. Yes ma'am, kahapon bukod ini isa pwede siya ka LPA kag nag-cross ini sa may bahin sang Visayas Southern Luzon area. That's why may mga pag-ulan kita na eksperyensyahan. Sa karon paglagpas sa kalupaan, saka pa ini nag-develop into tropical depression, pero apisa nga nag-develop ini into tropical depression, palayo naman ini sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Sir, you've mentioned no nga ginalauman ma-exit ini sa par subong man nga adlaw, but ma-monitor bala nato may mga lugar pa bala diri sa aton sa Western Visayas nga nagaulan because of this man nga tropical depression. As of now, base sa aton nga monitoring sa nakita natin sa aton nga operator, wala makita sa munisipalidad yung mga pag-ulan sa karon. Lastly, Sir Charlie, no, ang imo nga panugyan sa aton nga mga tagpalamati. Yes, sa aton mga tagpalamati lalo diri sa aton sa mga pumuloy nato sa may Western Visayas, halo kita magaligmat kita sa gihapon, magdala kita sa aton mga parangga sa lawas naton apisan nga wala sa mga pag-ulan karon nga adlaw apang pag-abot sa hapon may mga chances sa mga isolated yung mga pag-ulan. Okay, with this Sir Charlie, madamo gyud nga salamat kag saliwat, maayong hapon sa imo. Welcome mamayang hapon sa liwat. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, si Sir Charlie Depra, ang atong nga weather observer gikan sa Pag-asa Iloilo. So sa gihapon no yara sa sulod sang par ang ini nga tropical depression, pero ginalauman no nga maga-exit ini sa par subong man nga adlaw. Kahapon no pertika baskog ang hangin. Kag may ara man no sang pag-ulan. Good thing no nga wala nagalawig no ang iniman nga pagbubo sang ulan.
So as of now mga abyan no, wala sang mga areas no nga nagaulan diri sa aton. But still no, wala na rule out ang posibilidad na base no sa hapon o kung sa gabi mag-ulan diri sa aton. So much better no nga mag-ready gid always sang inyo nga payong kag sang inyo nga jacket. Kag syempre no sa mga motorista naton maghalong gid ha. Especially kung nagapauli ka mo no kung gabi. Kung magbubo gani ang ulan no, much better nga mag punduan ay magpanilong kasi kung gabi no, isa sa mga challenges man ang visibility. So kung madamol ang ulan, nag-helmet ka mo, budlayan gid nga makita ang dalan. So much better nga magpunduan ay kakagpahulawon ang ulan. Philippine Standard Time, launa 15 sa hapon. Mga biyan sa aton nga pagbalik, istoryahan nato no, hibaluon naton pilabala ang kaso sang or insidente no sang bullying ang na-record diri sa aton sa Western Visayas sang tinalikdan nga school year. Kag ano diri no ang ginaubra sang aton nga Department of Education sa aton mga schools division offices every time no they receive report sang bullying sa sulod sang eskwelahan and syempre no outside of schools man ano ang ginaubra diri no sang aton nga Department of Education. Pabati ko mga biyan sa aton nga pagbalik ang kabahin na sang press conference masabiing patpat no ang incidents of bullying and ang efforts man or mechanism no para ma-address ang bullying sa mga buluthuan. Pabati ko sa inyo mga abyan later on ang pahayag ng DAIA Regional Director Cristito Ecos ang DepEd Region 6 kag Dr. Leonico Barredo ang chief sang ato nga Education Supervisor sang Education Support Services sang DepEd Region 6. Mga abyan magabalik ang programa Balita Sosyal. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Sana'y tiyakin ng mga magulang kong maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pampabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Maging fuel efficient. Siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Philippine Standard Time, launa 18 sa hapon. Sa gihapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal. Mga biyan, kung madumduman ninyo no, sa isa ka shooting incident ka nagluntad no, sa isa ka bultuhuan sa Tacloban City, isa mga biyan no, sa ginatudlo nga rason no, kung nagluntad ining shooting incident bangod man sa bullying. Diri mga biyan sa aton sa Western Visayas, paano bala no gina-address ang aton no, nga mga buluthuan every time nga may ara sang cases sang bullying. Kagpila na bala no ang na-record nga incidents of bullying sa mga buluthuan diri sa aton sa rehiyon. Yari mga beno, pamatian naton ang pahayag diri nanday Regional Director sang DepEd Region 6 Cristito Eco kag ang Chief sang Education Supervisor o kon Chief no sang Education Support Services sang DepEd Region 6 si Dr. Leonico Barredo. Pamatian naton mga biyan ang pahayag sang duha ka opisyal. Sa mga major issues natin, hindi lang din sa schools ito, pati na din sa labas, no? Pero nadala din sa school or vice versa, bullying. Okay?
May data tayo, and we have been doing a lot of things about how to curb bullying in our schools. USSD has that data. In fact, recently, yung ilang weeks na natin, no, meron tayong full data based on our reporting mechanism. So, I give you Chief Leo for the details of the data you're asking. Thank you. Hello. Thank you very much, Sir RG. So we have here now the consolidated division report of bullying incidents in school last school year. So for the total number of cases that we received, these are reported cases of bullying incidents in schools. So the total of 966 all over Region 6. And majority, I would say, 95% of these are already resolved cases. So in other words, sa school level pa lang naton, na-address na ini ang aton nga bullying nga mga incidents, ang aton nga mga problems on bullying, because our schools have their own bullying incidents mechanism. So, for Region 6, for example, every time nga mag-report ang aton nga mga division officers on incidents on bullying, we require them to submit the incident report and also the intervention plan. And we endorse that to the central office. At the same time, ang aton nga central office may ara kita nga Learner Rights and Protection Division. So, una office lang siya, but now it is converted to a separate division gid, no, under the Bureau of Learning Support Services. So, ginamonitor na siya sa aton nga central office, and then they send us, no, kung kinahanglan siya nga i-monitor gid thoroughly, they send us, they endorse again the case to us for an update on the implementation of intervention plan. So for this school year 2026-2027, we have a number of cases, a handful of cases, no, on bullying incidents in schools. And I would say again, based sa aton nga na-harvest nga data from our LRP focal person, no, on 95% man ang na-resolve na sa aton nga mga eskwelahan. And for the information of everyone, we have here the We Care program. We have launched the We Care program. We Care stands for We Are Child Advocates for Resilience and Empathy. This is our flagship program for learner rights and protection. Under the We Care program, we have three components: the enhanced monitoring system, responsive intervention, and capacity building of our LRT focal person. So, later, after this engagement, I will give you also a flyer, no, or a poster for the We Care program of DepEd Region 6. So, through this program, we are assured ng aton ng mga kabataan sa eskwelahan niya are protected, no, ang ilang rights, ang ilang well-being are protected. And in fact, ang aton nga mga LRPs, what I have said, part of the capacity building components ng aton nga We Care program, no, ang aton nga mga LRP are constantly undergoing capacity building activities when it comes to child protection mechanisms. Ang mga updates ng central office, ginakascade naton ina sa ila, and we are involving also our SGOD chiefs, not only our LRP focal persons, but most especially ang aton nga mga SGOD chiefs, considering that LRP is under the School Governance and Operations Division in the division offices. Yeah. Okay. So, based sa aton nga nga RA 10627 or the Anti-Bullying Act of 2013, there are 6 kinds of bullying, no, nga gin-define diri. So, we have the physical bullying, the emotional bullying. We also have the verbal bullying, cyberbullying, social bullying, and gender-based bullying. So, based sa aton nga record, last year, the most common is physical bullying. No, may ara masubaganay, which is sa aton nga time siguro sa eskwela kita, the normal man ina sa aton, no, sa posdotanay, no, di bala. So it's really a common form of bullying. And now with the active engagement of our learners in social media,
nag-uso naman, nagapangaduha ang cyberbullying. So, it also causes emotional distress, not physical distress, but emotional distress and mental stress sa aton nga mga learners. So, follow-up question mo kanina, sir, ano ang common nga intervention? Of course, no? Dira nagasulod ang natawag naton the active engagement of our LRP advocates or the child protection advocates in our schools. So, supposed to be, these cases should be handled by a registered guidance counselor. But then again, with the data nga ginhandle naton sa inyong that very limited kita, ang aton mga schools, they have these so-called guidance designates, no? Handled by a teacher, no? A teacher na gina-train man naton ina sa DepEd to handle these cases. And in fact, we have conducted a workshop on the therapeutic communication of our guidance designates. We have started this in last year, 2025, hosted by the 4th Division of Iloilo, nga kung sabihin, kung hindi man sila allowed nga mag-counsel, at least paagi lang sa pag-istorya, no, through active listening, makabulig pahagan-hagan sa ginabatsyat sa aton nga mga kabataan. So there you have it mga abiyano, ang nangin pahayag diri ni Regional Director Cristito Eco sang Department of Education Region 6 kag ang pahayag man or explanation diri ni Dr. Leonerico Barredo, ang aton nung Chief Education Supervisor sang Education Support Services sang DepEd Region 6 when it comes no sa insidente sang bullying sa aton man nga mga buluthuan. So according sa ila no, may ara na record nga 966 ka insidente no sang bullying halin ini mga abyan or sang tinalikdan nga school year 2025 to 2026, and sa nasambit nga numero no or halos no sa reported naton nga insidente 867 ang narisolba, 99 diri ang monitoring, kag 13 no ang ginrefer sa government agencies. Ano bala buot silingon kung ginrefer no sa ibang nga government agencies, either no ginrefer ini sa city o kon sa Municipal Social Welfare and Development Office para sa mas or para pagino sa intervention. So isa sa ginapahayag niya no nga most common no nga form of bullying sa aton nga mga school amo ini ang physical bullying. Nga ginsundan naman sang cyberbullying. Gin-mention kaina no ni Dr. Barredo no nga ang inino nga cyberbullying causes no emotional distress kag mental stress sa aton nga mga estudyante. You know mga abya na ang epekto no sang bullying sa isa ka bata wala ina gakapanas no matapos ang pila ka adlaw, pila ka bulan. It takes how many years? Iban gani no asa sa pagtigulang, even kita gani no nga mga tigulang madumduman nato no kung sanday sinoto ang nag-away sa ato no sang elementarya kita o kung sekundarya. So kabay pa no, let us not normalize ang bullying sa aton nga mga buluthuan. So every time no nga makita gani ninyo may changes no sa mood sang inyo kabataan, dira kung sang una perte ka jolly ang inyo kabataan pero subong abi na maluya no wala na sang gana nga magpaeskwelahan kung kuano kag pamangkoto no basi ang inyo kabataan are victims of bullying. So according no sa ating Department of Education, in place no ang mechanism no sa pag-address ang sinima nga bullying sa mga buluthuan. So kung may reported ang division ginapasa no sa region office and ang aton nga regional office amo nagasumite sa aton nga central office. Kag ang central office nato no amo ang naga-monitor sa pagpatuman sang intervention. So kabay pa no sa mga masunod nga inadlaw o kung binulan, wala na kita mabatian no nga mga biktima o kung kabataan nadulaan gana sa pag-eskwela bangod nga naka-experience ang bullying.
let us create no sang isa ka safe nga environment for our children. And dapat ang eskwelahan, ang mga buluthuan are places kung sa diin sila dapat nga magtuon not to experience bullying or not to be bullied sa iban pagi nga kabataan. Philippine Standard Time, launa 29 sa hapon. Mga abiyan sa aton nga pagbalik, another naman nga topiko ang aton nga pag-istoryahan diri sa programa Balita Sosyal. Ang aton mga abiyan nga Department of Migrant Workers Region 6 nagpanagtag sang financial assistance sa aton nga mga benepisyaryo sa idalom sang Pinas, ikaw ang ma'am at sir o kon SBIMS program. Ibaluon aton pila bala ang nagbato no sang assistance. Ano bala ining SBIMS kag na extended mga beno ang pagsumite sang aton man nga mga OFW seafarers sa mga ilang business ideas. Pinaagi ini mga beno sa likhang marino. So hibaluon naton mga biyan ang detalye no sang sini nga mga programa sang DMW sa aton nga pagbalik makaupod naton ang Supervising Labor and Employment Officer sang Welfare and Reintegration Services Division sang DMW 6 si Ma'am Jade Love Umapas. Mga biyan magabalik ang programa Balita Sosyal. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena, at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na?
Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914. Was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, R, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or nang. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Philippines Standard Time, launa 36 sa hapon. Sa gihapon mga ben, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga abyan sa kinaanda na kung inyo alagad Marian Grace Erenyata, and this time mga abyan as mentioned earlier, isama sa aton nga pagpatpaton subong nga hapon sa aton nga pagpangalagad ining pagpanagtagno sang financial assistance and at the same time pagpaidalong man sang training sa pila naton ka mga benepisyaryo sang programa sa Pinas. Ikaw ang ma'am at sir sang Department of Migrant Workers. Ibaloon bala naton ano balang ining SPIMS, paano diri ang aton nga mga licensed professional or ang aton nga mga LPT nga mga OFW makabenepisyo in case they decided to go home diri sa aton sa Pilipinas and magpangita sang obra or gusto nga magtudlo. Kag hibaloon man naton mga abyan ining pag-extend sang aton nga DMW sang likhang Marino Business Plan Competitions and obala or until when kamo pwede dira makasumite sa mga OFWs naton until when kamo pwede makasumite sang inyong nga business plan. Hibaloon naton ini mga abyan kaupod ang aton nga dinapit nga bisita subong nga hapon ang aton nga Supervising Labor and Employment Officer sa Welfare and Reintegration Services Division sang DMW6, si Ma'am Jade Love Umapas. Hello Ma'am Jade, good afternoon and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Good afternoon, Ma'am Miriam, and sa aton nga mga tagpalamati sa Balita Sosyal, maayong hapon sa tanan. Yes, thank you so much Ma'am Jade for saying yes nga once again makaupod ka namon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Ma'am Jade, una sa tanan kita namon nga nagpanagtag sang assistance man or financial assistance ang aton nga DMW6 kag ang NIR sang financial assistance sa aton nga mga beneficiaryo sang SPIMS. Pero Ma'am Jade before naton hibaloon kung pila bala ining nagbato sang financial assistance and at the same time nagpaidalo man sa training, ano bala ini Ma'am Jade ang SPIMS? Okay, so ang SPIMS or sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir, is one of the reintegration programs ng Department of Migrant Workers in partnership with our Department of Education. So this program
ang goal niya sini is ang mga OFWs natin, bala ma'am, na let passers na sila before, pareha sila nag-work abroad, ginagaan pa sila opportunity nga makabalik diri sa Pilipinas. So, once na maka-apply sila kag ma-approve ang ila application, ginagaan pa sila sa plantilla position nga pagtudlo or teacher 1 position. And sa side naman ni DMW, once na assume na sila sa ilang teacher 1, ginagaan pa sila additional employment financial assistance worth 20,000. So ini is isa sa advokasya sa aton nga department nga ang mga OFWs may option na sila nga diri magtrabaho sa Pilipinas kag hindi sila magpalayo man sa ilang mga pamilya. Yes. Ma'am Jade, balikan ko lang, bali ang entry level nila is teacher 1. Teacher 1, yes. So tanan ni sila nga nag-apply kag na-approve teacher 1 plantilla position ni sila. Yes. In fact, kani Ma'am Jade, no, during sang sini nga promotions ang ato nga mga teachers, may ara kita nakita dito nga pilaman sa mga beneficiaries ang ato nga SPIM, no, ang pa-promote, no, kumbaga halin sa level. Nagsaka man ang ila posisyon. Yes, actually, during our kamustahan last April, no, we invited sa mga SPIMs naton nga na-promote sila. So, iniban sa ila teacher 4 na subong from teacher 1. And in some other regions, actually, may principal na nga SPIMs beneficiaries. Yan. Oo. Kag syempre, hindi, kumbaga, hindi na kinala maghulat pa sang malawig as long as you are qualified, no, sulod ikaw sa requirements, kumbaga, no, sa pagpromotan mo nga posisyon, pwede gid ikaw nga makapapromote. So, yes. So, wala ni sila yung gina-ranking na bala ma'am. So, may ara. Nga sila special slots na pantiliya gina-create gid para sa aton nga mga OFWs. Yes. And dili ma'am, no, sa aton sa Western Visayas, especially sa mga nagapamati subong nga hapon, no, nga mga OFWs nato, no, nga mga license ini sila nga LPT. Paano ini sila mamaka or mangin beneficiary? Do they need nga mag-visit sa inyo nga opisina? Actually, ang SPIMS application naton, ma'am, online lang ni siya. Okay. So, pwede nila ma-follow ang page namon, DMW Region 6 or ang National Reintegration Center for OFWs, amon ang amon mother unit. Nakapost dira ang link or ang QR code for the SPIMS application. But of course, they can still visit our office if they want to inquire. Pero may mga applicants kita actually nga even dito pa sila bilang abroad, gina-foresee na nila. Oo, so pwede sila ka-apply anywhere in the Philippines, even outside the Philippines, kay online lang tanan nga application. Wow, that's good to, glad to hear, ma'am, no, nga hindi na kinahanglan nga personal, even online. Pero ini, ma'am, no, nga application, whole year round ini, wala naga-close ang ato nga application. So every year may cut-off kita kay simpre gina-submit kami, no. Like for example, for this year, ang cut-off date namon will be until October 31, 2026 lang. So ini sila for the school year 2027-2028 na ni sila nga batch. Pero ga-open man na siya dayon, Ma'am Yarian. So maybe around pagka-November na, once we have endorsed the batch, no, ma-open na siya for the next school year naman. Yes. And currently, ma'am, no, mga pila na ayhan sa mga aton nga mga licensed professional teachers nga mga OFW ang naka-benepisyo sa siniman nga programa sang DMW? Actually, no, medyo madamo-damo ang aton nga beneficiary sa SPIMS. Personally, sa amon nga division, amon yung favorite namon nga programa. Kaya, di ba ma'am, wala na sila ginagaan financial assistance, kundi trabaho, gidya nga regular.
So, ang Region 6, I'm happy to say and share also na isa kita sa region na pinakadamo beneficiary sa SPIMS. Siguro because damo, gidman kita di LET passers nga mga OFWs, that's one thing. So, like last year alone, naka 239 kami nga beneficiaries nga narilisan. Last May, around 192 ang manag-assume pa na sila, ma'am, ha? Gin-orient na ni DepEd sa aton nga balikbayan, bayanihan para sa balikbayan manggagawa last May. And nito, may 89. So, more than 500 plus ang aton nga mga beneficiary in the 2 years lang na siya, ma'am. So, madamo gid ang aton nga mga beneficiaryo sa programa nga SPIMS. Yes. Ma'am, ang 2 years, bali halin 2024, 2025 or 2025 to 2026? 24, 25 na siya, ma'am. Okay. Ma'am, you've mentioned, no, aside sa paghatag sila sang ubra, financial assistance man ang ginabato nila. So, this is 20,000 pesos. So, sa diin nila, pwede ini magamit ang 20,000 pesos? So, in support man sa ilang teaching profession, so pwede na nila ibaka, let's say, for example, before a laptop or mga printers, anything na magamit nila, ma'am, sa ila pagtudlo. So, grant na siya sa ila, nga makabulig-bulig man sa ila nga trabaho sa eskwelahan. Yes, kumbaga starter, ang starter pack nga ginatawag naton, ma'am, no, nga pwede nila magamit. Pero this is only one time, mga once pag-qualified nila sa program. Yes, one time lang gid. So once naka-assume na sila sa ila position, that's the only time nga gaan sila namon sa employment financial assistance nga 20,000. Yes. Ma'am, balikan ko lang ang datos nato, no. Sa duha ka tuig, more than 500 ang aton nga nahar, no, sa idalom sang programa. Kamusta ini sila, ma'am? Nag-umpisa na ini sila sa pag-teach, no, sa aton nga mga schools? Yes, magtanong sila, ma'am, naka-teach na. Ang nagatudlo na sila, as I've said, ang mga dugay. Balaan mo si SPIMS, ma'am, before kay DMW, nag-under pa na siya kay Dole and nagkag-OWA, hasta nga nag-DMW na siya. So more or less si SPIMS is sobra na siya 10 years. So, but all of those beneficiaries nato, nagatudlo, nagiging sila, kumbaga, teachers, nagiging sila active teachers, and ang 89 to yung gin-release namon last week, less than 1 year pa lang tong majority sa ila, ma'am, nga nagatudlo. Yun. And speaking of 89, ma'am, no, amo ini sila ang atong beneficiary recently. Pila ini diri ang taga Region 6 and taga Negros Island Region? Okay, so sa aton nga recently nga gin-awardan, 53 sila, ma'am, are from Panay. So may Aklan da, Antique, Capiz, Guimaras, and then of course sa province, Iloilo, and sa city, no? And sa Negros, Occidental, 36, so 89 sila kabilog tanan. So sila ni, ma'am, ang first batch pa lang sa aton nga gin-awardan this year. So we still have second batch. Oo, ma'am. Depende lang kami sa downloading sa aton nga central office. Pero usually in a year, more than once kami nag-award. Mga pila expected pa naton, Ma'am Jade, nga pag-awardan sa nga financial assistance? Mga rough estimate naton? Siguro mga more than 100 pa, ma'am. Kay like last time, nag-orient kami sa mga 192 to mo sila. Yes. Manag-assume pa lang. And apart sa pagbaton sa financial assistance, I think ginpaidalo man ini sala sa training, Ma'am Jade? Yes, so every time may awarding kami, ga-incorporate kami learning sessions, ma'am, na during the activity. So this batch, ang in-incorporate natin is the Financial Awareness Seminar in partnership with DTI, and as actually guest namon dito last week si Director Eco, no, ang regional director,
And re-emphasize naman ang importance ng financial awareness, financial management sa aton ng mga teachers as they also serve as role models sa mga students, no? So that was the learning session nga gid-incorporate namon during the awarding. Yun, hopefully Ma'am Jade madamo-damo makikita no nga mga OFW nga mga licensed professional teachers who plan to go home no stay no permanently diri sa aton sa Pilipinas nga mag-avail sang sinima naton nga program. So Yes, ma'am. may isa pa kita Ma'am Jade ka topic ining aton nga pag-extend sang Likhang Marino Business Plan Competition ang pagsumite sang ila no nga entry no. Tell us about this Likhang Marino Business Plan Competition, Ma'am Jade. Yes, so ang Likhang Marino is linangin ang kakayahan sa kabuhayan award. This was launched last year lang, ma'am, no? So tatlo ni siya. May kababaihan, may marino and global. So ang kababaihan tapos na. So this last 2 months, no, diri kita nag-start sa Likhang Marino. Actually, extend na lang ni siya naton ang aton deadline. So it's a business plan competition for our returned na mga seafarers. So kung madaog sila on the regional level, so ang price natin ma'am is 100,000 and then i-compete na siya on a national level. So out of their business idea and their business proposal, they have a chance to win 500,000 as the grand prize. Ma'am, mga nag-return, meaning to say permanently or pwede nga active ini sila sa gihapon nga mga OFW seafarers? Ang mga nag-return, ma'am, kay kumbaga ang goal naman sa Likhang Marino is buligan ang mga OFW seafarers natin na mag-start up sa ilang business, no? So dapat hindi na sila active nga nagsakay sa barko. So ang mga nagpululi sa December 30, 2021 onwards, sila na atong qualified nga mga seafarers na pwede maka-join. Yes. Pero kinahanglan ma'am, may ara sila existing nga mga negosyo or dapat wala gid ini sila negosyo? Dapat wala pa sila any formal or registered business venture diri sa Pilipinas. Yun. So pa-start up gid siya ya. Okay. For those na interested, Ma'am Jade, no, diin sila pwede maka-inquire, makasumite sang ilang business plan man nga ideas. Yes, pwede nyo gid ma-follow sa page namon DMW Region 6. Maging post kami that may QR code, or if not, you can search lang no sa aton ng mga social media platforms, Likhang Marino, and then may link na siya, ma'am. Again, it's just like Schemes Online lang ni siya. May ara kita guidelines and may ara lang na sila online form na kinahanglan fill outan. So search niyo lang sa aton ng mga seafarers ang Likhang Marino. Yes. And kamusta Ma'am Jade no ang aton nga competition nga ginhiwat last year for this Likhang Marino? Madamo bala ang nagsumite man no sang entry and kalabanan no ano ang mga ginapropose nila nga mga negosyo or business idea? Oo. Actually, ma'am, last year, national ang nagkapot sa Likhang Marino. So, it's bali, hindi wala siya naka-regional screening, bala, ma'am. So, this year lang nila ginhatag no sa region ang screening. So last year damo man ang nag-apply, although subong mas makita namon ang statistics kay regional na level ang una no pag-submitan sa aton nga mga seafarers. Encourage kami, ma'am, kay tawag ni gani ano ni siya ng kumbaga wala na siya, hindi na siya doon bala mama. So kung ma-apply niyo ang kung madaog niya, buo niya makuha kag ma-invest sa inyo business. So I know nga damo sa mga seaman na may mga business ideas, kung may ara man sila capital, pwede nila pang-additional sa ilang negosyo nga i-put up ang pwede nila ma-avail sa nga premyo diri sa aton nga competition. Yes, madamo-damo gid, ma'am, ang nag-salablit man. Yes. So until July 15 na lang kita, Ma'am Jade, sa pagbaton sang ilang mga entries.
Yes, ma'am. So last chance, pag-iwag na sa ating mga seafarers, don't miss the opportunity po, send your entries. Yes. And sino ang nagakompose no, or magakompose ang aton man nga or judges no sa sini nga or ma-judge ang sini man nga business plan sang aton nga mga masumite nga mga kauturan? Yes, no, sa atong regional screening, our screening committees is composed of our regional director, the chiefs of our finance and our reintegration division, and we invite our partner agencies, DOST and DTI as one of the panels sa ating nga mga sa ating committee, ma'am, during the session. And on the national level, ang nami lang sini ma'am Miriam is when they will be sent sa national competition na may 1 week sila nga business bootcamp for them to enhance their business proposals. So may mga invited na nga mga guests and resource speakers and nga magtudlo pagid sa ila nga kung paano magnegosyo. Yun, kung baga Ma'am Jade, no, wala may madula sa ato no nga mga Yes. OFW seafarers nga mag-submit no sang ilang nga entry. So hopefully with this extension naton madamo-damo pagkikita no nga mabaton nga entries coming here sa aton sa Western Visayas. Lastly, Ma'am Jade, no, ang imo nga mensahe sa aton nga mga tagpanamati sa mga benepisyaryo sa nanuhay-tuhay no nga programa sang aton mga DMW6 kaga Negros Island Region. Oo, again, madamo nga salamat. Gid na Miriam sa imo nga pag-invite man sa amon nga makashare man kami no sa amon nga mga programs and services para sa mga OFWs naton kag para man sa ila mga pamilya. Ang amon opisina ari lang diri located sa Plazuela 2 and sa Bacolod sa Negros sa may Gaisano Mall. So you can visit us if you have inquiries or you need some guidance sa inyong mga applications. Yun. With this, Ma'am Jade, thank you so much kid once again for saying yes sa sining imbitasyon namo no nga makaupod ka diri sa programa Balita Sosyal. Madamo nga salamat kag maayong hapon, Ma'am Jade. Maayong hapon, ma'am. Salamat, gid. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, si Ma'am Jade Love Umapa sang ato nga Supervising Labor and Employment Officer sa Welfare and Reintegration Services Division sa Department of Migrant Workers o kon DMW Region 6. So congratulations no sa aton dira nga mga benepisyaryo sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir. So for those no nga mga OFW nga nagapamati subong hapon sa aton, mga licensed professional teacher nato no nga gusto ninyo magpauli magatinir diri no permanently sa aton sa Pilipinas kaga mangin manunudlo pwede gid mga abyan no maka-avail sang sini nga SPINS program sang aton man nga DMW. So before ikaw mag-start sang imo no nga obra bilang isa ka manunudlo, may ara sang 20,000 pesos na assistance ang ato nga DMW. Iba ni sa ila no, ginabakal sakto inahambal ni Ma'am Jade no, ginabakal printer, ginabakal laptop, ginabakal bond paper no or personal no nga magamit sang aton nga mga manunudlo sa pag-start sang ilang nga journey bilang manunudlo naton sa mga pampubliko nga buluthoan. Samtang mga abiyano sa ating nga mga OFW seafarers no nga nagpauli na diri nagstay for good since or after December 30, 2021. May ara kamo dira no nga mga business idea. Join na kamo sa Likhang Marino Business Plan Competition. So kung kamo no mangina mapinalaron nga magdaog diri sa region, makabaton kamo 100,000 pesos and kamo man ang representante sang rehiyon sa national competition. So in case no nga kamo magdaog, ang aton nga second runner up will receive 200,000, ang first runner up 300,000 and ang ato nga grand winner will receive 500,000. So if you have idea dira subong, umpisahan na ang pag-ubra sang entry. So kaina no na flash naton diri ang kung sa diino pwede ka mo maka-register
Later on, i-upload mo naton ini sa Facebook page sang Radyo Pilipinas Iloilo para makita ninyo no ang pila sa mga qualifications. Di ka mo pwede no maka-inquire kung may ara pag kamo duga nga palamang kotanon kag diin pwede makasumite sang inyo nga entry. So sa liwat kay Ma'am Jade, madamo kay nga salamat kag syempre kay RD Glenda Aligonza sang Department of Migrant Workers Region 6. Thank you so much. Mga biyan, wala nagkikita sang nabilin nga oras sa aton nga pagpangalagad subong nga hapon. Madamo nga salamat sa inyo nga pagtutok. Kag syempre thank you man sa akon mga katuwang technical. Sa studio, Engineer Roy Louie Kaipang kag sa among transmitter, Sir Jones Hotahero. By the way, before kita no takop no belated happy birthday kanday Sir Jeffrey Betita no isa sa aton nga mga katuwang technical and sa aton no nga anay station manager Ma'am Runji Hamolo. Kadlawan nila kahapon June 30. Mga biyan ako na lang gid si Morgan Grace Erenyata kag iniang Balita Sosyal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.